Hello guys! So welcome back to another vlog, and for this video, i-share ko na nga sa inyo kung magkano ba yung naging total expenses namin during our Boracay trip. So alam ko may sobrang late na dahil ang tagal na last year pa yung Boracay trip natin, pero feeling ko kasi kailangan kong gawin to para makompleto yung vlog series natin. So syempre para reference nyo na din kung magkano ba yung kailangan yung budget kung magbo-Boracay kayo. So without further ado, wow! Start na natin. So sa ating pre-boarding expenses, bago tayo pumunta ng Boracay, meron na tayong mga binook and ginastos. Dalawa lang naman to. Ang ibibigay ko palang price is good for two na. So para hindi na rin malito kasi iba sinasabi na dalawa na kayo dyan, dalawa na kayo dyan. So ito, yung ibibigay ko, good for two na, and then sa huli na lang natin i-divide sa 2 kung magkano magiging per head. Ito na nga sa airfare natin, nagastos namin doon is 3,002 pesos. So mura siya kasi nabook namin siya during Piso Fair ni Cebu Pacific. So, ayun naman kasi lagi namin inaabangan yung Piso Fair. Kasi malaking bagay din siya or malaking tipid kapag ka nakapag-book kayo ng Piso Fair. So, kung yung iba hindi pa marunong mag-book ng Piso Fair, gagawa ba ako ng tutorial, no? Sige, comment nyo kung gusto nyo, hindi kayo marunong kung gusto nyo ng tutorial na paano makabook ng Piso Fair kay Cebu Pacific. And then, so for our hotel sa Golden Phoenix, nabook namin siya for 7,980. Good for 3 nights. So ito, ang Boracay trip namin is 4 days, 3 nights. So good for 3 nights na siya. So kung i-divide natin siya sa 3, so para pumapatak na 2,660 per night siya. So yun naman is good for 2 na siya. And then, ang kagandahan dun sa hotel na nakuha namin is beachfront na siya. Tapos may pool na din. So maganda naman. Tignan nyo na lang din yung reviews namin dun sa previous vlog namin. And then, ito for our day 1. So, mag-i-start tayo ng pagdating natin sa Caticlan Airport mismo. So, from Caticlan Airport, sumakay kami doon ng tricycle. So, ang tricycle kasi dito is, ang bayad doon is per trike siya. So, kunwari, mag-isa lang kayo. Yun na talaga yung babayaran nyo. So, nagbayad kami ng 225 pesos per trike. So, since tatlo kami, so, naghati kami tatlo doon sa 225. So, doon magiging divide 3 siya. Parang nag-75 pesos per head ata kami doon. So, mas makakamura pa kayo doon kapag mas madami kayo. Kasi sa isang trike, parang kasya naman ata 4 or mga 6. Pero kung madami kayong maleta, siguro 4 pwede na. Ganun. Tapos, pagdating natin sa may seaport, so nagbayad kami ng environmental fee. So, for environmental fee, nagbayad kami ng 150 per head or 300 pesos. Dito sa environmental fee, may discount naman yung mga seniors. So, 120 for senior citizen. And then next, so for boat transfer, binayad namin doon is 100 pesos or 50 pesos per head. Ano na yun? Basta dadali na kayo dun sa may Boracay Island mismo. Tapos, sumakay ulit kami ng e-trike from dun sa seaport ng Boracay Island. Papunta dun sa hotel namin. Ang binayad namin dun is 200 pesos per trike. So, since tatlo nga kami dun magkakasama, so, parang pumapatak na 66.67 per head ang bayad namin. Tapos noon, edi nag-check-in na tayo. So, nagbayad kami ng 2,000 for security deposit dun sa hotel. Pero na-refund din naman namin siya. Kaya hindi ko na siya sinama dito. Basta wala kayong masirang gamit dun sa hotel, makukuha nyo din naman siya ng buo. So, after natin mag-check-in, nag-dinner nga kami dun sa may, anong tawag dun? Yung may nagpa-fire dance. Nakalimutan ko na lang yung pangalan ng lugar eh. Pero panoorin nyo na lang sa vlog namin na makikita nyo naman doon kung saan kami kumain. Tapos yung naging dinner nga namin doon is nagkokos siya ng 1,168. So, dalawa na sa amin yun. Medyo mahal siya, oo, kasi papapansin nyo dito talaga sa Boracay is yung mga pagkain, kunwari mga seafood, talaga ganyan. And mahal talaga siya. Pero meron namang mga choices kung talagang nagtitipid kayo, may mga choices doon na mura lang yung mga pagkain. Pero kung 'di ba, pupunta naman na kayo sa isang lugar o sa isang, kahit sabi mo sa ibang bansa, mas maganda pa rin naman na itry nyo yung mga local foods nila doon. Kasi isa siya sa magandang reason ng pagta-travel nyo is yung matikman nyo yung mga pagkain doon na hindi nyo natitikman sa lugar nyo. Ganun. So, yun na nga. Tapos, for our day 2, kasi gabi naman na kami nakarating doon, so wala na kami ginawa. Nanood lang kami ng fire dance, tapos lakad-lakad sa beach. So, for our day 2, nag-book kami ng island hopping
So, ang island hopping namin is nagko-cost ng 1,000 per head. So, dalawa kami. Kaya 2,000 yung binayad namin. Sa island hopping, included na dito yung banana boat na activity. Tapos, meron na din siyang libreng lunch. So, dun sa lunch is nakatipid na tayo. Hindi ko pala nabanggit, dun sa hotel namin is meron na siyang free na breakfast, so buffet breakfast. So, kaya tayo dun, nakatipid tayo dun sa breakfast. Tapos, dun sa island hopping is meron din siyang libreng lunch. Buffet, hindi naman siya pala buffet. May libreng lunch na din siya, kaya nakatipid na din tayo doon. Tapos, nagbayad din kami ng trike na worth 50 pesos nga. Kasi, yung lugar kung saan kami mag-island hopping is hindi kasama yung yung papunta doon sa parang activity area. Yun, nagbayad lang kami ng trek. Parang 50 pesos lang naman binayad namin. Tapos bumili din kami ng tubig bago kami lumarga sa island hopping kasi sabi mahal daw yung tubig doon. Tapos, during our island hopping, may nag-snorkeling din kami. Nagbayad kami doon ng 100 pesos or 50 pesos per head. Ito optional naman siya kung gusto nyo lang mag-swimming, then mag-snorkeling dun sa during island hopping is pwede naman, may bayad nga lang siya. Kasi may naman siya, kasama siyang, ang tawag dun, goggles, yon. Tapos, nung nagpunta kami ng Puka Beach, na dito, nag-crystal kayak ako. Kasi medyo mahal siya. Nasa 250 pesos per head. So, optional din naman siya kung gusto nyo lang or hindi. Pero, nung nag-Boracay kasi kami during honeymoon namin, hindi ko siya na-try. Kaya this time, nung second time na magpunta kami ng Boracay, kaya tinry ko siya kasi sabi ko nakikita, dami pala nag-crystal kayak doon. So, parang siya, hindi kompleto Boracay mo kung wala kang crystal kayak picture. Tapos, after nun, nag-dinner kami. So, yung dinner namin is nagko-cost ng 680 pesos. Dalawa na kami doon. And then, bumili kami ng pasalubong. Aga namin namili ng pasalubong noon. So, namili kami worth 15 pesos. Tapos, bumili din kami ng ice cream na worth 70 pesos. Lahat talaga ng binili namin, nilagay ko dito. Tapos, nag-budget mart kami kasi bumili kami ng mga toothbrush, bumili ba tayo ng toothpaste nun, shampoo. Kasi yung sa hotel, di ba yung mga libreng toiletries sa hotel, hindi naman siya ganong kaayos. Or basta, mas okay pa din yung normal na ginagamit mo na shampoo, toothbrush, ganon, toothpaste. So, kaya bumili kami, nag-budget mart kami nun. Nagko-cost siya ng 563 pesos. Tapos, next is day 3 na tayo. So, for our day 3, nag-book ulit kami. And this time naman is land tour. Sa land tour is by group talaga siya. So, kumbaga, kung mas madami kayo, mas makakamura kayo. Pero kung ilan lang kayo, yun, medyo mapapamahal kayo. Since madami naman kami, so naging atiyan namin dun is 250 pesos per head. So, dalawa kami, nagastos namin dun is 500. Tapos, nag-shake kami dun sa may Puka Beach din ata yun. Yung sa isang shake lang, naghati na kami. Cost nun is 250 pesos. And then, tinry namin yung sea urchin. Ito na ang hinayang ako bakit isang beses lang namin siya tinry. Kasi masarap talaga siya. Medyo nakakailang lang siya kainin kasi kung titignan mo, para siyang buhay. Ay, buhay pala talaga siya. Alam mo yung fresh na fresh talaga. Pag tinignan mo kasi parang, oh my God, parang parang kumain ng uod na buhay. Parang ganon yung feeling. Pero nung tinikman namin, tapos nilagyan siya ng suka, ang sarap. Ang sarap niya talaga. Kaya nang hinayang bakit isa lang binili namin. 25 pesos lang naman siya. Na-try namin siya sa may Bugabog Beach. Yung may puno na na nakatumba. After nung land tour namin, nag-lunch kami, dinala kami dun sa may, nakalimutan ko kanina namin Jeremy's Atay. Basta ipapakita ko na lang dyan sa video kung saan man yun. Ayun, nag-lunch kami, so nag-cost yung kinain namin dun ng 550 pesos. And then after nun, nag-parasailing kami. Sayang yung kuha namin sa Insta360 kasi hindi na save. Pero okay lang. Hindi ko alam kung pagbalik ko ng Boracay kung itatry ko pa din ba siya ulit. Maganda naman siya sa taas. So, kaso nahilo lang talaga ako. Kapag nagkaroon ng jet lag after, nahilo talaga ako. Tapos naiyak ako sa taas sa sobrang mixed emotion. Parang masaya, kinakabahan. Kala ko chill lang, nakakalula pala. Maganda siyang itry. Kasi nga, isa to sa magandang activities sa Boracay. Bayad kami doon ng 2,800 pesos or 1,400 per head. And then, after noon, nung gabi, nag-ikot-ikot kami sa beach. Ayan, nagliyaw-liyaw kami. Ang binayad namin is 500 pesos or 250
pesos per head. Then after noon, hindi ko na siya nasama sa video, pero nag-book kami ng massage. Marami nag-aalok niyan sa pagka naglalakad kayo sa gilid ng beach, marami kayo makikita nag-aalok niya ng massage room, ganyan. So depende kasi yun sa hotel nyo kung papayagan na may pumasok na ibang tao doon sa hotel nyo, or pwede rin naman sa mismong hotel nyo. Alam ko meron sila mga on-call na, anong tawag sa kanila? Masur? Ayun yung nagmamassage, masur tawag. So binayad namin doon is 1,000 pesos or 500 per head. And then doon na nag-end yung day 3 natin. So for our day 4, ito wala na kaming ginawa kasi nga maaga yung biyahe din natin pa uwi. So parang saglit lang talaga yung trip natin na to na Boracay. So for our day 4, ito na, pabalik na tayo. So from hotel to seaport, binayad namin doon is 200 pesos. Pero ito is madami na kami nakasakay. Pero ako na nagbayad noon. Parang nilibre ko na yung mga pamangkin ko na nakasakay din. Tapos boat transfer, ayun nga 100 pesos or 50 pesos per head. Tapos pagdating nyo pala ng seaport, kasi di ba magbabayad kayo sa counter, meron kasi doon inaalok na kasama na yung transfer to airport. Parang magkano ba yung cost nun? Medyo pricey siya eh. Nakalimutan ko eh. Basta mas mahal siya ng 100 pesos. So wag na kayo mag-book doon kasi mahal siya. Kasi malapit lang yung seaport to airport. Pagbaba nyo ng seaport, meron na dong terminal ng tricycle, pwede kayong sumakay doon. So, ang binayad lang namin doon is 100 pesos. Dalawa na kami. Pero 150 parang 50 per head. Ayan, per head ang bayad doon. Doon na lang kayo sumakay. Wag na kayo mag-book doon sa may seaport mismo. Kasi ganun yung nangyari sa kasama namin. Hiwalay kasi kami ng bayad kasi nga, kanya-kanya. So, kami, nagbayad sila doon. Nakaban sila, punta sa airport. Kaso, nauna silang umalis sa amin, pero nauna kami dumating kasi inikot-ikot pa ata sila para magmukhang malayo. Pero sa totoo lang, ang lapit lang talaga, no? Para pwede nga siyang lakarin, no? Tapos, so while waiting sa airport, nag-Starbucks kami. Ayan, hindi talaga nawawala yung Starbucks dito sa kasama ko. So, nagbayad kami doon ng 905 pesos. And then, pagdating namin ng NAIA, since nag-antay nga kami doon sa mga kasama namin na dumating, kasi nga, yung flight namin is nauna, and then sa kanila late. So, kumain muna kami doon ng lunch. Nag-chowking kami. So, binayad ko dun is 400 pesos. And then, for our parking fee is 1,550 pesos. So, dito sa parking fee, napamahal kami ng 500 pesos kasi nga, kung mapapanood nyo yung vlog namin, is yung 500 pesos na nadagdag kasi yung ticket namin sa parking ay nandun sa mother ko. Kaso nga, ang nangyari sa kanila, na-cancel yung flight nila. So, kinabukasan pa sila nakauwi. Wala kaming choice kundi umuwi kasi alam naman mag-antay kami sa airport, diba? Pagka nawala yung ticket nyo, so may fee siya na 500 pesos. Ay, hiningi lang kami ng copy ng ORCR ng sasakyan para ma-make sure na sa amin talaga to. Tapos, yun sa mga kasama ko nga, diba na-cancel yung flight nila, so kinabukasan pa sila nakauwi. Pero ang kagandahan naman doon is, libre naman ni Cebu Pacific yung dinner nila, tsaka breakfast ata may kasama na. Tapos yung pinagstayan nila na hotel doon sa Boracay, yung one night stay nila doon, libre naman siya, sagot ni Cebu Pacific. Tapos nagkaroon sila ng free ticket, round trip, local lang. Pero may babayaran pa din sila. Para mangyayari is, zero lang yung base fare. Ang babayaran na lang nila is yung mga, other charges ni Cebu Pacific. Para ka nag-book ng piece of fare. Tapos yung yung binayad namin na 500 pesos dun sa, lost ticket nga, refundable naman daw siya. Basta mabigay din namin yung lost ticket within 15 days. Kasi hindi na namin siya na-refund kasi nga, hindi na rin namin nasundo sila mami nun sa airport nung umuwi sila kinabukasan kasi may pasok din ako nun eh. Tapos, parang back to work na kami nun kaya hindi na kami nakapunta. Wala na kaming time bumalik dun sa airport kaya hindi na namin siya na-refund. So, ang total na nagastos namin all in is 27,118 pesos. So, ito lahat na to. As in lahat na talaga ng ginastos namin from pre-booking expenses namin hanggang sa pagdating at makauwi kami ng bahay. So, kung i-divide natin siya sa 2, ang total na nagastos namin is 13,613.17 pesos. So, yan, ilalagay ko na lang dyan yung screenshot nung total na expenses namin. So, pwede nyong gawin is i-check nyo dyan sa budget namin kung para maging reference nyo kung magkano ba yung kakailanganin yung budget kapag nagpunta kayo ng Boracay. So, pwede dyan gawin nyo, tanggalin nyo yung mga personal expenses namin tulad nung Starbucks, ganyan, yung parking fee. Hindi naman kayo magpa-park dun sa NAIA. Tapos, yung liao-liao, syempre, hindi naman lahat
lahat gusto yun, 'di ba? So, massage. Kung ayaw nyo namang pa-massage, okay lang. Nagalin nyo yung budget mart, yung ice cream, yung pasalubong, ganyan. So, pwede nyo tanggalin. Tapos, kunyari, di naman kayo mag-activity, pwede nyo din tanggalin. Pero kung gusto nyo, lahat ng na-try namin is gawin din. Kailangan nyo nga is nasa 13,613 pesos per head. So, yun lang naman. Tingin ko lahat naman is na discuss ko na. And kung may katanungan pa kayo, pwede nyo naman i-comment dyan. Tapos, sagutin na lang natin. And kung may iba kayong gustong i-add or kulang sa sinabi ko na experience nyo naman sa Boracay, pwede nyo ring i-comment dyan para for reference ng ibang makakanood and makakabasa. So, yun lang guys. Dito ko na i-end tong vlog na to. So, sana nakatulong sa inyo or makatulong sa inyo itong video na ginawa ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!